Malabon ay isang unang uri ng lungsod na may urbanisadong bayan sa Metropolitan Manila, dito sa Pilipinas. Matatagpuan sa hilaga lamang ng lungsod ng Maynila. Pangunahing ito ay isang tirahan at pang-industriya na lugar at isa sa pinakamadaming populasyon na lungsod sa metropolis. Ang Malabon ay isang bahagi ng subrehiyon ng Metro Manila na informal na tinatawag na Kamanava, na binubuo ng mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ang Caloocan ay namamalagi sa timog at silangan, Navotas sa kanluran at Valenzuela sa hilaga. Ang Malabon ay hangganan din ng bayan ng Obando sa lalawigan ng Bulacan sa hilagang kanluran. At syempre, taga rito ang fancier na bibisitahin natin ngayon. Ano? Tara, bisitahin na natin siya. Ito ang Bisitero. Nag-umpisa ako magkalapati since 2017. Ang unang-unang sinalihan kong club is PFC Club. And then, pagkasunod ng PFC, 2018, nagpa-member din kami sa club sa PHA. Yun yung mga club na sinalihan ko sa ngayon, until now. Ako nga pala si Mr. Leo Aban. Good afternoon po, Sir Leo. Maraming salamat po at salamat din. Pinulakan niyo po kami dito sa magandang loft nyo. Ang ganda ng tanawin dito. Talagang 360 degree. Ayan. Sir Leo, ang itatanong ko po ito, para po talaga to sa newbies na mga nanonood sa atin, ano po yung mga hawak nyong bloodline dito sa loft nyo? Actually, ang bloodline na hawak ko rito, lahat sila, bali 80% ng mga bloodline na hawak ko is nanggaling kay Igayap, kay Warden. So, yung mga bloodline na mga nakuha ko sa kanya, mayroong Bickert, mayroong Stichelbaut, mayroon naman Kopman, at saka may lahing yung Bickert ni Benjolate, at saka mga bloodline na mga Rapalay na galing kay Busiga. Yun yung mga line talaga ni Warden na-produce niya ng kahit sa karera. Mga anong taon po ito na nag-acquire kayo sa kanya? Actually, nag-acquire ako sa kanya mga 2016. 16, 17. Bago lang naman din ako nangangalapati. Pero dati po ba naglalaro na kayo ng mga Wala, ever since wala. Hindi ako naglaro ng pigeon racing dito sa Metro Manila. Kasi purely, lagi lang naman tayo hanap buhay. Yan lang naman ang So, naisipan ko at may nagkakay sa akin ng barkada ko na mangalapati kami uli dito sa Maynila. Sumali sa mga racing club. Kapartner ko nung time na yon, si Rodolfo Ramos, si Dopax Flyer Aggravate. Yun yung po yung first time namin na nag-combine kami sa PHA. So, yun yung laro namin ng 2018. Yun sa 17, ako muna naglaro nun nag-tasting muna ako sa PFC Club. Galing dito kila Saldi Garcia. So, yun yung unang karera ko dito sa Maynila, sa club ng PFC. Yun yung 2017. Ang laro ko noon, South lang, wala akong Norte. So far naman, yung time na yun, kahit pa paano, hindi man tayo pinalan, pero nagkameron din naman tayo ng ranking din sa bawat race ng karera sa PFC. Nandyan yung nabigyan tayo ng lap champion ng Bulan Sorsogon. For the first time, na newbie ako magkalapate. Wala akong alam sa mundo ng kalapate kung paano sila i-condition ng tama o hindi mo alam kung uwi o hindi. Yun yung mga mo sa loob mo, sa sarili mo, kung ano ba tong ibon na to.
kung talagang magaling ba siya o hindi. Apo, ibig sabihin talagang nung nagsimula kayong magkalapate, talagang nanalo po agad kayo, no? Actually nanalo pero hindi pa rin yung Sa overall? pagnanasa, hindi, wala pa doon, hindi pa. So although lahat naman tayo nagnanasa doon sa pagiging overall. Apo. So that time na yun hindi natin nakamit. So the second race, the second season, yun medyo ginandaan ko siya. Inayos namin siya, inayos ko yung breeding, tapos para makamtan natin yung overall. Yun yung naging achievement namin. Yung 2018, yun na. Doon kami Doon na po yung simula? Nagsimula sa 2018. Karera kami sa PFC, North, saka South. Yan. Sa PFC naman, so far naman yung 2018, nakapag-uwi naman tayo ng 5th overall, 7th overall, saka lap champion ng Santa Ana. Yun yung naging achievement ko sa PFC, yung that time na yun. So, sa PHC naman, nagsabay na rin yun, 2 club sa 2018. Apo. Meron din kami PFC nun ni Paring Dupax, ni Rodolfo Ramos. Medyo sa PHA, pumarte lang man kami pero medyo minimal lang, isang ibon lang. Lang sa super seat winner. Wala kaming nakuha na overall sa PHA. So pagkatapos ng karera ng Norte, lumipas ng Norte, nag-South naman yung karera. So nung pagdating namin ng South, yun yung may laro rin kami sa Pepsi tsaka sa PHA. Ayun, sa awa naman ng Diyos, kahit papaano, nakasungkit naman tayo ng overall sa PHA at saka sa PFC. Halos lahat yan, nakakuha rin naman kami. Yan mga kabisitero, no? Kung titingnan po natin, si Sir Leo, nung newbie rin po siya, talagang nagkakaroon din po siya ng mga achievements agad. So kung yan po nagawa niya, kaya niyo rin po yan mga kabisitero. Sir, pagdating naman po sa mga ibon, ano naman po ang pwede nating ma-share sa mga newbies natin para po mas mapaganda pa po nila yung kanilang ibon do sa loft nila? Ang advice ko sa mga newbie natin na mga fancier dito sa buong Pilipinas, ang first na laging tatandaan ng pagkakalapati, unang-una kailangan alam mo yung bloodline ng ibon na ginagamit mo, kung paano mo siya i-breed, paano mo siya inalagaan, paano mo siya ikinondisyon hanggang pagdating sa karera. Yun yung mga kailangan mong dapat anuhin sa pagkakalapati bilang isang newbie. Pangalawa, pag nandun ka na sa punto na karera na, ando naman yung tinatawag natin na kung paano mo naman siya i-kondisyon. Yung kondisyon kasi ng ibon, kailangan mo yung proper feeding, saka timing ng ibon, kung kailan mag-start yung karera, kailan yung training, sasabayan mo yung club, kung kailan sila nagtitraining, pati rin yung sayo. Nagdidepende yan kung paano mo i-train yung ibon mo, kung isasabay mo ba siya sa club or magsasarili ka ng training mo. Depende po sa fancier. Depende po sa fancier kung kaya niya na gastusan yung bisyo niya. Mga bisyo natin, kasi sa totoo lang po, yung ating mga hobby, hindi rin po biro. Hindi ho kasi pwede yung sasabihin mo nainggit ka lang para mga rera dahil sila nakikita mo ang saya nila tapos ikaw gusto mo lang makigaya. So, huwag mong iisipin yun. Kailangan pag kumbaga sa isang gera, kailangan nakahanda ka rin. Hindi lang yung ibon mo, pati rin yung sarili mo. Ihanda mo talaga yan pagdating dyan para makuha mo yung achievement mo. Pag hindi ka nagasikaso sa ibon at hindi mo rin pinabayaan mo lang naman din yan, tapos hindi mo siya inayos sa preparasyon mo, wala kang sistema, huwag mo lang asahan na makakamtan mo yung gusto mo.
Kung Mas lamang sa oo, wala talaga. Mas lamang sa wala. So ang tawag diyan, donor ka na lang lagi. Donor ka na lang lagi diyan sa karera. Saka lagi ka na lang magagalit kung bakit sila nakakapagpanalo tapos ikaw hindi. So yun naman yung mga dapat mong gawin sa pagkakalapati sa mga newbie. So beside that, kailangan ang newbie mamundasyon kayo, mamuhunan kayo ng ibon, bumili kayo ng tama na may pedigree, alam nyo kung anong bloodline ang hawak nyo, hindi yung dampot-dampot lang dyan sa tabi-tabi, sabi-sabi, kuno-kuno, ganyan, magaling, wag ho kayo maniwala dyan. Pag pumunta kayo, pag bumili kayo ng ibon, pumunta kayo sa Bigloop, tingnan nyo yung performance na ibon na ibibigay sa inyo. May lipad ba yan o wala? Ano ba bloodline yan? Para hindi ka na naliligaw, guided ka na doon sa bloodline na gagamitin mo. So, pag nakakuha na ng bloodline ng ganito, kunwari, nakakuha mo sinasabi nilang Kopman, Beaker, Stichelbaut, alam mo kung paano mo sila i-cross. Yung dapat bloodline meron ka yan. rin konting idea Dapat may ideas ka dyan kung paano mo sila i-crossbreed. Tapos yung percentage ng bloodline, kailangan marunong ka mag-compute. Kung 10%, 25%, 80% ng dugo galing sa magulang, sa nanay, tatay, o apo, tiyuhin, anak, lolo, lahat yan, pinag-aaralan yan. Hindi dapat po pala, Sir Leo, pinag-aaralan din po yung mga ganun. Dapat yan lahat, bago ka mag-breeding, dapat alamin mo kung ilang percent ang dugo ang hawak na nandyan sa'yo. Although yung ibon, alam mo siyang Stichelbaut. Lahat naman tayo may gamit na Stichelbaut. Ang tanong, ilang dugo, ilang percent ang dugo mayroon siyang nakapasok. Tapos yung isang dugo naman, ilang percent naman ang nakakross sa kanya. So, para malalaman mo kung yung dugo na ipapasok mo sa kanya, magtatama ba sila? Ito bang ibon ba to? Speed ba to? O middle? Or long? O long to middle? Depende kasi sa ibon, sa category ng ibon, sa bloodline. Kasi naggagaling yan sa dugo. Hindi po pwede yung pag nakita mo na maganda ibon, salpak mo. Tama. Hindi pwede yung ganun kasi pag ganyan lagi ginagawa mo, mas lamang yung mahaba ang panahon bago mo siya matuklasan. Kailangan on that spot, kailangan makita mo na kaagad siya kung ano ang dapat mong gawin sa ibon mo. Bumili ka ng ibon. Ang dami mo nang hawak na bloodline. Pagkatapos niyang mga bloodline yan, pag nasubukan mo, mag-i-stay ka na lang sa isang, dalawa, tatlong bloodline na gamay mo na siya, na ikaw ang nakakalam kung paano mo siya tinimpla. Diba? So ngayon, parang kape kasi yan eh. Pag nagtimpla ka, nasobrahan mo yung kape mo, pumait yan, tatapon mo yan. Hindi sakop sa panlasa mo. Ganun lagi ang pag-breed sa mga ibon. Kailangan pasok sa timpla talaga. Kailangan pasok sa timpla. Pag nandyan na yung bloodline, yun na, yung sinasabi natin preparasyon. Pag lumabas yung itlog, alagaan mo, paliliparin mo, pakakainin mo, hanggang tuturuan mo, kondisyon mo na siya ng tama, hanggang okay, eto na ang panahon para ilagay mo siya sa racetrack. Karera na tayo. Yun yung mga naantay ng mga fancier karera. Kasi ang alam mo lang, pag nakita ka na ng may karera, talagang nanggigigil ka rin eh. Parang gusto mo rin na... Ayos na ayos! Sa sarap ng diskusyonan namin ni Sir Leo, abangan natin ang part 2 nito. Marami na naman tayong natutunan sa ating pagbisita. Ang napanood nyo ay ang pang-14 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kina Agri Hobby Pet and Poultry Shop from Dagupan City, Ace Loft TV at Team Bulabog ng Pasig. Yo! Makakalbo Loft TV, Renzel Estrella from Bagong Silang, Caloocan City, Jose Gaetano, Mark Tabiraw Loft, Bombay's Brother and RJM Loft, Kalapati Pigeon Vlog, Rogie Dizon, Garlet Loft TV from Lipa City, Batangas, Melvin Fernandez Loft and Alvin Fernandez Loft, Laksa Brothers ng Cainta Rizal, Green Park, Jeremy Brian Borja from KSA, Mickey Amigo Vlog, Aldrin Firmanes, Min Tizi, Earl Gerald Aganon from Aurora Isabela, Karabit, Eric Gagi Cristobal. Sa sandpit natin,
Apache Medina, Tropang Karangalan, Manggahan Pasig. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!